So yan po yung bago nating gagamiting pang adventure. Syempre happy naman ako dito. Syempre ano yan, bago kasi kaya syempre salamat sa ating asawa na nagbigay ng nagregalo sa atin na to. Today is Sunday, galing kami simbahan para ipa-bless na rin to si Mads, no? Welcome, paki-welcome naman si Mads, no? Bago nating adventure body at mas malayo na rin mararating natin, baka possible syempre Baguio, Ilocos sana, di ba? Kung po pwede nang talagang mag-ikot. Sa ngayon all stock pa siya lahat, syempre pati pang gilid, even side mirror. I don't know, siguro hindi pa talaga nabe-break in, medyo nababagalan pa ako sa kanya talaga. By the way, we're going to talk about syempre first impression at saka ilang specs lang din. Syempre si Mads or yung Honda Click 150i natin ay yung pinaka latest model nila, which is yung 2020 model. Napansin nyo kanina kulay gold yung mags, yun po yung talagang stock na kulay niya, gold, kulay gold. Tapos yung ilalim may parang silver lining. Impression, syempre nung unang ride ko medyo naninibago ako dahil si Jello yung Mio natin is mababa yun eh. Alam niyo naman, medyo hindi naman siya low bar pero mababa yung upuan niya. And then nung naupo ako dito at nasubukan ko siya, at first feeling ko ang taas siya masyado. Actually mataas naman siya talaga. Pagka hinto ako, talagang tiptoeing ako dito. I'm 5'6" and a half maybe, or 5'7", I don't know. Pero mga ganun ang mga height ko eh. Hindi naman ako katangkaran. No, kailangan ko pong ma-adjust yung upo ko para maabot ko talaga yung pinakasahig pag hihinto tayo. Same din pala nung version 1 na try natin sa kapatid natin, yung naka-Aerox na mags. So doon nakala ko dahil sa mags tumaas siya, pero ngayon dito parang gano'n na nga, parang gano'n pa rin, parang mataas pa rin siya. Well actually versus naman sa 125 at sa Click, parang mas mataas pa rin tong 150 kasi medyo maliit yung gulong yung size ng gulong medyo maliit yung size ng gulong ng 125. Napansin ko lang dito, if I'm not mistaken, 180/14, and then yung harapan is 90/80 yata, ganun. Isa pang bagay na pinaninibaguhan ko dito is yung mga switch, dahil nga sanay tayo doon sa Yamaha, yung busina kasi noon nasa pinakababa, di ba? Alam nyo naman yun. Ngayon yung busina neto sa gitna, so kinakapa ko pa siya talaga bago ko mapindot yung busina. Pero itong nakaraan lang, sinasanay-sanay ko na rin sarili ko dito. Syempre kailangan sitting position, syempre mas malaki yung spasyo ko dito, mas mahaba yung upuan niya, at isa na rin sa pinaka gusto ko yun. Sumunod sa gusto ko dito yung yung pinaka compartment, kasi malaki. Hindi ko alam kung ilang litro, pero kasya tong full face helmet ko na LS2, kasya full face alone. So hindi nakalagay yung camera or wala akong extrang nakalagay dun. Full face pala ng try ko. Siguro kung sisiksikan ko pa ng iba pa, kaya naman sa gilid magkakasya siya. So depende sa sa full face. Ang LS2 kasi is parang pang Asian sizes yan eh. Merong iba like yung NHK, yung mga SJC, iba-iba yung sukat ng mga shells nila. And syempre comparing to Mio, vibrate, ito wala na, halos wala na eh. So hindi nakakapagod i-drive, hindi nakakangalay i-drive. Alam mo yung kahit na mas mataas yung displacement niya, wala kang vibration na mararamdaman, especially kapag tumatakbo ka na. Kahit naka-idle ka, suspension okay din, hindi siya makaldag. Kahit mag-aang ko, hindi ko naman nararamdaman na nakakaldag yung suspension niya. Syempre lalo na kung may angkas ka, kasi bibigat yan, mas maglalaro yung shock mo. And kung may papalitan man ako dito, isa na yung side mirror, kasi ang feeling ko ang lapad eh. Hindi ako makasingit sa mga hindi ako makapag split lane, kasi feeling ko tatama siya.
Kung ano man yung papalit ko dito, abangan nyo na lang din ano. Pero baka matagalan pa, gusto ko muna sulitin to lahat. Top speed hindi ko pa nasubukan. Nasa ano pa tayo break-in period pa tayo, kaya hindi na muna. Tsaka yun na, nababagalan din ako sa ngayon or walang sa exercise yung motor, kaya ganito pa yung takbo niya. Pero sasanayin natin yan. Side mirror, tsaka syempre bola. Gusto kong i-upgrade yung bola sa mas magaang. Kasi sa ngayon tingin, nakahinto na oh, nandito pala All Home Santa Maria, no? Wala pa, ewan ko lang sa Sharp. Hindi, wala pala akong ano dyan. Benso lang ako sa Devan, tapos Manila, tsaka Quezon City lang sa Sharp. 35.50. Sa Nabotas din, nadaan ako doon. Ganon din ang presyo nila, pero yung mga hindi kilala, yun ang sinasabi ko nga kanina, yung bola flyball, gusto ko yung mas magaang. Medyo yun nga, natataasan ako sa RPM. Nakaka-3 bira ako, malawa, bago siya bumira talaga ng mabilis. Ano ba? 3, ayun. So yun, ganun nga siya. Pero pagka kumagat naman na, okay na siya mahatak na. Lo wala kang signal, brother. Sige. Alright, so hindi na siya hirap talaga sa ano. Hindi na kami pala. Hindi na tayo hirap sa mga paahon. Masusubukan natin mamaya, puro paahon ng Norsagaray mga idol. Ano yan? Bawal pumasok po. Sige po, hanggang kailan po? Tuwing linggo, saka holiday. Saan na ba tayo? Norsagaray? Sa kabila, San Rafael Highway tayo. Let's G. Wala na, kalabas na tayo Oo, tuloy na natin yan.